So ngayon po, ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ay umamin na nga po na hindi po niya kapatid etong si Amy Marcos. Hindi yun ang kanyang kapatid na nagsasalita doon sa INC rally. Baka etong si Amy ay ano tawag dito, yung nasapian. Salamat Lil JDCR. Ayan. Nasapian po ng kademonyuhan ni Dutae. Ayan, Kevin Balili. Ayun. Salamat po sa pagsabing may echo kanina. So ito po, sinagot na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung tungkol sa pinalabas na issue ng kanyang sinasabing kapatid na si Amy Marcos, pero mas mukhang kapatid ni Kulaong, Norman Mangusin. Hindi mukhang Marcos si Amy, di ba? Oh, ang layo na mukha kay PBBM. Oh, malayo mukha kay President Ferdinand Marcos Sr. Malayo din sa mukha ni Madam Imelda Marcos pero malapit sa mukha ni Kulaong, di ba? Baka sila magkapatid Ito po, sinagot na po ng ating Pangulo at pati na rin po yung kay Zaldico ay kanyang sinagot na. Sa unang pagkakataon, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, sinagot ba ng Pangulo ang mismong aligasyon ng kanyang kapatid? Alam mo, Gigi, buntong hininga ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos nang hingan siya ng reaksyon tungkol dito sa naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos. Ang sabi ni Pangulong Marcos, hanggat maaari ayaw niya sanang isa publiko yung dirty linen na tinatawag o yung problema ng kanilang pamilya. Ang nasabi lang ng Pangulo ay ito, nag-aalala daw siya kay Senador Amy Marcos, maging yung kanyang pamilya nag-aalala daw sa lagay ng senadora. Ang pahayag ng Pangulo, yung nakikita daw natin na nagsasalita sa TV, hindi daw yan ang kapatid niya. Pero hindi na idinetalye ng Pangulo kung anong ibig niyang sabihin dito. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Di ba, kita nyo napakabait ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakabait po. Bakit? Kasi kita nyo yung kanyang kumbaga yung ibinato sa kanya ni Amy Marcos, ang sagot ng ating Pangulo ay pag-aalala, pagmamahal, ang tugon ng Pangulo. Diba? Yan po ang maganda niyan. Nag-aalala ang pamilya Marcos kay Amy. Pati friends and family. Nag-aalala kay Amy Marcos. Bakit? Parang nalulukring na. Parang napapraning na. Parang alam niyo sa sobrang paghanga, sobrang kagustuhan na maging vice president siya ni Sara Duterte sa 2028 election. Ayun na. 'Di ba? Parang nalulukring na. Parang alam niyo may tama. Alam niyo dapat diyan magpatingin sabay-sabay sila ni Congressman Kiko Barsaga, si Amy Marcos, si Marcoleta, kasi parang napapraning na rin si Marcoleta tapos itong si Sara Duterte. Yung apat na yan dapat mga magpatingin na yan Alam niyo kung sino dapat nilang isama sa pagpapa-check up sa mental? Si Nino Barsaga, kasi si Nino Barsaga nagpapa-check up sa mental yan yan po ang niyan. Yan po ang napakagandang mensahe ng ating Pangulo. Worried kami sa kanya. 'Di ba? Sus Maria Joseph, saan ka nakakita ng ganyan? Na ito pong kapatid mismo ang sumisira sa kanyang mismong kapatid. Kaya nga sabi ng ating
Senador Panfilo Lacson, very un-Filipino. Bakit? Sa atin pong mga Pilipino, family comes first. Sagrado ang pamilya, usapang pamilya, ang pagmamahal sa pamilya, sagrado sa mga Pilipino. Tapos may makikita natin, yung mismong ate pa niya, ate pa ni PBBM ang nagwawalang ya sa kanya. Makyo kayo, mga makyo kayo, buwisit kayo. Alam nyo, kakabuwisit talaga. Sarap mag-makyo dito. Jiggy agad naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng post sa kanyang Facebook page at sinabi nito na, Bongbong, ako ito, kung ano-ano raw ang nakikita ng Pangulo. Mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung Mali ka naman talaga, Amy. Diba? Sana, nung habang nagsasalita kang ganyan, nagbubunga nga ka sa INC rally, sana nagpapakita ka ng mga ebidensya na si PBBM nagpositibo sa paggamit ng pinagbabawal na droga. Drug test. Na positibo siya. Litrato. Mga video na nagpapakita na mayroon siyang hawak na droga. Wala ka man lang pinakita kahit isa. Ang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may pahayag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Ayan na. Sinagot na ni PBBM yung kay Zaldico. Pero dito muna tayo kay Babalina. Alam niyo po etong si Babalina, talagang isinugal na po niya ang kanyang kaluluwa sa mga dutae. Kasi nga po, kailangan niyang maging vice-presidente sa darating na 2028 election. Dahil parang siya yung tawag dito, yung parang nasapawan siya ni PBBM. Siya ang panganay, pero si PBBM ang naging presidente. So malaking sampal yun kay Amy Marcos. Yes, Jiggy, kanina ang sabi ng Pangulo, matagal na nating pinag-uusapan yung tungkol sa mga fake news. Pag tinignan ang kalidad ng mga pahayag ni Zaldico, ang sabi niya kahit naman daw sino pwedeng magbigay ng mga paratang online. Ang hamon niya kay Zaldico, bumalik siya dito sa Pilipinas at patunayan ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Diba? Umuwi ka, Zaldico. Bakla ka pala, duwag ka pala Wala ka palang bayag katulad ni Kulaong Kaya nga dapat sa'yo, Zaldico, itawag sa'yo, Zaldi Kulaong. Wala kang bayag, Zaldi. Zaldi Kulaong. Kulaong na kulaong din galawan mo Bunganga ka ng bunganga. Wala ka namang mapatunayan. Pero alam namin, mas mayaman ka kay Kulaong. Alam namin na marami kang pera kaysa kay Kulaong. Pero yung ugali mo, Kulaong na Kulaong. Bakit si Romualdez ang target? Nitong si Zaldico at ng mga dutae. Dahil nga po, etong si Speaker Martin Romualdez ay pinsan ni PBBM. At kapag napabagsak nila si Romualdez, mawawala na ng proteksyon si PBBM. Alam nyo ba na etong si Gloria Macapagal-Arroyo ay pumapasok na rin sa picture ng destabilisasyon at ng pagpapabagsak kay PBBM. Kilalang kilala naman itong si Gloria na malapit talaga sa mga Duterte. Full support to kay Digong at kay Sara. Nakita na natin yan sa mga Congress hearing. Pumupunta pa si GMA doon kay Sara para makipagkamayan. Si Gloria po ay tinitignan na ang speakership at gusto pong agawin ang speakership kay Bogie D. Kung hindi man po, sa 2028, kung sakaling manalo si Sara Duterte, yan po ang magiging speaker ng House of Representatives. Naku po, dyan na tayo talaga babagsak. Bakit?
babalik na sa pamumuno ang mga tunay na kurakot at talagang mga ganid sa kapangyarihan. Bakit hindi pa rin tinatantanan ng mga dutae etong si Speaker Martin kahit hindi na siya ang speaker natin? Bakit sunod-sunod po ang mga affidavit at peking whistleblowers at political drama laban sa kanya? Simple lang po ang sagot. Dahil hindi siya ang totoong target. Dahil siya ang unang hadlang sa mas malaking plano ni Gloria Macapagal Arroyo at ang planong yon ay malinaw. Makabalik si Gloria bilang speaker at mula doon buksan ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos na sila sa Plan A. Tapos na sila sa Plan B na nakasama sa Phase 1. Ito na po ngayon ang Phase 2. At sa Phase 2, may Plan A, Plan B, Plan C, Plan D hanggang Plan Z. Ito po ang Phase 2. Ang pagbasag kay Romualdez, yun lamang po ang nakasaad doon sa Phase 1. Ngayon po, Gloria Macapagal Arroyo at Sara Duterte, matagal na pong mentor yan ni Sara. Magkaalyado po sila noong 2022 election at noong pong 2023 House coup attempt. Si Gloria po ang utak at strategist kasi wala namang utak si Sara. Si Sara naman po ang malakas na mga dutae. Kumbaga siya yung malakas na panangga o malakas na panlaban sa gobyerno ni PBBM. Kaya lang, alam naman natin, yung lakas ni Sara kulang. At siya po ang posible na maging presidente sa 2028 or kung sakali na mawala sa pwesto si PBBM. Kaya lang po, may isang napakahalagang butas sa konstitusyon. Kapag naging presidente si Sara bago ang June 30, 2026, pwede pa siyang tumakbo muli para sa full term sa 2028. Pwede siyang umabot hanggang 2034 o 2040. Kaya urgent para kay Gloria ang timeline. Bakit mahalaga ang speakership? Doon nag-uumpisa ang impeachment. At kontrolado ng speaker ang kalendaryo, pagtanggap ng impeachment complaint, takbo ng investigasyon at pressure sa Kongreso. Gustong agawin ni Gloria ang Kongreso kay Speaker Martin, ngayon kay Bogie D. Sa madaling salita po, kung hawak mo ang speakership, hawak mo ang kapalaran ng Pangulo. Dahil kapag po nakapasa sa Kongreso ang ating impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos, gagapangin na lang nila yan sa Senado. Ginawa na po ito ni Gloria noong panahon ni Erap. Alam niya na po ang galawan. Alam niya na ang strategy. Ngayon po, bakit kailangang siraan si Romualdez? Kahit hindi na siya speaker, siya pa rin ang pinakamalakas na depensa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May mga loyal na congressman, may loyal na mga yung kanyang PDP laban, yung kanyang partido, loyal na loyal yan kay PBBM. May political machinery. Kaya nga, di ba, ginamit ni Digong noong 2016 election, etong si Romualdez. Baka nakakalimutan po ninyo yon. Ginamit ni Digong si Speaker Martin noong 2016 election para makakuha po ng maraming boto dahil alam niya ang mga Romualdez malakas sa Visayas. May donor networks. Marunong pong mag-counter move at kayang pigilan ang impeachment. Kaya po ang layunin ng mga atake ay wasakin ang kredibilidad niya. Ihiwalay siya sa mga kakampi. Patayin ang kanyang political influence at tanggalin ang proteksyon ni PBBM. Kaya po, bumagsak. Kapag bumagsak si Romualdez, bukas ang pinto sa pag-atake kay PBBM. Ito po ba ay random na ng pangyayari lamang? Hindi po. Ang mga naglalaro po sa likod ng mga pag-atake na ito ay si Mike Defensor, loyalista ni Gloria, taga-ingay at taga-atake, tagagawa ng Ador Mawanay at Orly Gutesa. Ito namang si Attorney Roy Rondain, abogado po ito ng pamilya Arroyo. At ngayon po, abogado ni Zaldico. Nakikita nyo na yung pattern na Zaldico, pabago-bago ang alegasyon, pero laging tinatamaan ang parehong target. At iba-iba po ang kanyang mga sinasabing datos.
merong 100 billion insertion, merong 25 billion delivery, may 56 billion, may 1 billion. Imagine niyo po yun, iba-ibang halaga ang sinasabi niya. At yung sinasabi niya nga insertion sa budget ng ating 2025 budget, hindi po pala si PBBM ang nagpa-insert nun. Kung hindi, tauhan ni Sara. Ngayon, si Sara Duterte, tahimik po, pero siya po ang mas nakikinabang sa ingay na nangyayari sa mundo ng politika. Ito po ay coordinated attacks, hindi po ito aksidente. Kaya po, balik tayo doon. Bakit speakership po ang gustong makuha ni Gloria? Number 1, automatic na ililipat ang House majority sa kanya. At number 2 po, magiging viable agad ang impeachment. Hindi kailangan ng sigawan, hindi na kailangan ng coup, hindi na kailangan ng mga rally, hindi na kailangan magbayad ng mga rallyista, hindi na kailangan magakot ng mga rallyista. Dahil po, dito po mas konbinyente. Tahimik ang galaw pero mabigat po ang epekto. At malaki po ang matitipid nila sa mga bilyong-bilyon na perang pinapakawalan nila para pabagsakin si PBBM. Ngayon po, is this already happening? Oo. Nagsimula pa noong 2023 nang subukan ni Gloria agawin ang speakership. Noon pa pong 2023. Ngayon po, mas magulo ang politika at sa ganitong sitwasyon, pinakamalakas si Gloria. Ito talagang maliit na babae na ito ang dapat mawala sa mundo ng politika. Bakit? Yan po ang pinakademonyo. Sa likod po, sa gray area, sa tahimik na pagmamaniobra, si Gloria po ang may hawak ng remote. Si Gloria po ang may hawak. Yung alam niyo yung parang mga sa mga perya, yung pinapagalaw yung yung mga paper doll, si Gloria po ang may hawak niyan. Ngayon po lumalabas at talaga pong nakikita na natin na ang the real target po, dito ay si PBBM. Wala na pong iba. Ang pag-atake po kay Speaker Martin ay preparation stage lamang at softening po ng mga pangyayari. Pagpapahina po sa depensa ng Pangulo. Kapag nakuha po ni Gloria ang speakership, mabilis na lang po nilang magagawa ang mga House investigation, public scandal, mga nasirang samahan, koalisyon ng partido. Ito pong Vice President, ready to lead na. Di ba nga, nakabarong na nga nung November 21. Isang pangulo po nung November 16, 17, 18 pala yun. Isang pangulo po na iniipit at isa pong legal na transition of power. Tahimik, legalistic at eksakto po sa estilo ni Gloria. Ngayon po, ang endgame po, hindi ito tungkol sa flood control scandal. Yung kay Speaker Martin, hindi po. Ito po ay succession war. Gustong-gusto po nilang agawin kay PBBM ang Malacanang. At sa anuman pong labanan, sa kapangyarihan, unang babagsak ang pinakamalakas na tagapagtanggol. Yan po si Speaker Martin. Sunod po ang Pangulo at ang posibleng susunod na Speaker at power broker ay si Gloria Macapagal Arroyo. So, kailangan po nating pigilin ang naratibo ni Gloria. Yung kung sinasabi ni Chis Escudero, na ito daw po ay script ni Martin Romualdez, mali po. Nagkakamali po etong si Chis Escudero. Ito po ay script ni Gloria Macapagal Arroyo.